Oh guys, problema to. Ayaw may start. Ay hindi. May start pero ayaw umandar. So, iniwan na namin kagabi to. Mamaya may tow truck, 'di ba? Hatakin papuntang Speedmon. So ngayon tatry natin siya ulit. Ipa-start. Tingnan natin kung kaya. Pero feeling ko ano to, transmission gear ang sira. Yung number 1 na factory defect ng Ford Ranger na 10 speed. May mga natanungan na tayo. May nagsabi 250. Hindi ko na mention anong pangalan ng shop. Yung mga mamahal, yung mga hindi ko napili, 'di ba? 250, merong 150, may 120, pero may nakuha ako kay Speedmon 90. 'Di ba? Pero ano pa yung estimate pa lang 'yon, pwede pang bumaba kasi ida-diagnose pa. Pag tinanong ko kasi ano yung worst case scenario, so mga 90 nga, 'di ba? Then hope yun kung sira talaga yung gear, kung bungi-bungi at papalitan. Sana may ibang problema, hindi gear, no? Hindi ako nakatanggap ng recall sa Ford kasi chinek ko rin online, walang lumabas yung sa akin, and wala rin ako natanggap na letter kasi to 2022 2020 January. So yun, kaya siguro walang recall dahil 2020 na nga. Mga nababasa ko kasi 2019, 2018 na Raptor. So hopefully iba sira, pero update ko kayo. Dadali namin sa Speedmon to, hatakin to ni AAP. Try natin start to ngayon. Shift gear. Try natin yung try natin mag-drive. Yan, walang span. Diba? Sa reverse wala rin. Yan, lumabas na. So, si manual. Ayan na. So, malamang matinding sira. Park na natin. Diba? Hindi ko pa ito napalitan ng transmission oil. As per PMS kasi, nasa 200,000 pa. Wala pa naman akong 200. Nasa 50,000 pa lang ako. Diba? Actually, due na ako for change oil no? So, ayun talaga, ayaw. Dadali natin doon, dadiagnose. Update ko kayo kung anong mangyari. Ano sa akin to? 5 years nung January, ngayon lang nasiraan. Pero sabi nga nung kaibigan ko sa Toyota, sayang kasi kung bumigay before 5 years, mapapa-warranty ko pa. Diba? Wala na no? Talagang medyo mabigat. Update ko kayo. Natin, nagtulong sa transmission. O yan, nahatak na siya ngayon. Tuwal lang Ayan, nakakarga na. Gagawin na namin. So ayan guys, dadali na natin ito sa Taytay, yung talyer doon, no? Speedmon. So tatry namin ipasok dito. Medyo masikip. Sayang nga, hindi nakuha ng warranty. 5 years, ngayon lang bumigay. Pero may sintomas yan, sir. Medyo hindi mo naramdaman. Hindi, naramdaman ko, pero feeling ko parang normal. Lang, nag-jerk lang na kasi sa normal kita R80 na minsan may ganun Oo diba? Yun yung kumbaga hindi ko siya masyado, hindi katulad ng iba, lakas ng jerk. Yun, alam ko, kailangan mo talaga magpagawa. Puro transmission yan One. Puro transmission. May kausap din ako, kanina. Actually, bigay na 55. Sabi ko may tindahan ka, may pwesto ka. Wala saan gagawin natin sa bahay mo. Ayoko. Sabi ko ayoko, pass. Kahit mas mura ka pa. Triptronic na yun, bigla mong tinitriptronic. Minsan sir, depende rin siguro sa paggamit. Oo, madalas ka mag-off-road. Off-road, hindi ko masabi sir kung paano masisira siya Otherwise, may recall si Ford yan na weak yung parts na yun. Tagas yung engine oil niya sa oil filter. Kasawa na lang.
Hey, gawin na ako. Lamig alat. Ito mata. Namatay. Kajay, angat. Nakita sa no reverse na ano. Sinapaw mo game. Ayan. Ay! Bossing, kasi bablog ako Kamusta ang ano? Na-road test na natin si Ranger. Si Raptor, okay naman. Ngayon, Sir Mon, may tanong ako. Tatago ko ba? O ibibenta ko na? Ay, pwede itago yan. Yung totoo Bakit yan? Okay naman Kasi sabi ng mga tropa-tropa ko, palitan ko na daw ng GRS para wala akong problema. Anong GRS sir? Toyota. Ikaw, anong rekomenda mo? Para sa akin sir, the best para Pero sa akin, okay naman sa akin din. Ako, gusto ko to. Kasi, napamahal na sa akin yan. Tsaka ang ganda suspension talaga. Oo, the best ang suspension ni Raptor. Pag sir, titingin ka naman, kahit tumingin ka naman ng pick-up comparison, let's say. Pero ang kinakatakot ko, baka naman, syempre rebuild na, di ba? Oo. So, kadalasan ng rebuild, ang pagkaalam ko dyan, kumbaga sa tao, naoperahan na, tama? Baka hindi na 5 years yung itagal, baka 3 years na lang. Para sa akin naman sir, hindi. Yun yung pansin, opinion nyo lang. Opinion ko naman dyan, pagdating sa na-rebuild, walang pinakaiba yan sir sa back to original yan eh. Okay. Oo. So, for keeps. 4 keeps tayo sir. Kung ako tatanungin. Kung maaasahan pa ba? Oo naman. Raptor pa rin niya kahit sa madaling angulo. So, yung mga previous mong ginawa, wala pa naman naging sira. So, yung mga unang-una mong ginawa, yung first rebuild mo, Sir, sabi mo ng plastic, pero so far walang bumabalik. ilang taon na yun? Taon na rin sir eh, kasi 2019 nag-umpisa yan. Oo, 2019. Kung yan sir, na-handle namin si Raptor after warranty, di 2019, 19, 5 years. 20, 21. Una 3 years siya eh. Oo, 3 years yung mga lumabas ng 2019, I mean. So, ibig sabihin, 2019, after warranty kasi kami nakakahawak. Tama. Kasi sayang, may warranty pa eh. Oo. So, after warranty, yung mga 2022, let's say, nag-umpisa kami nag-rebuild nun. So, para wala, nung 2022, naka-rebuild na kami, wala pa naman kaming back job. Walang back job. Oo. Hindi yun sir, sa kaplastika na. Apo. Kasi ako gusto ko rin mag-decide ng tama eh. Hindi sa ipinopromote ko yung shop Tama. Oo. Kasi alam nga naman sabihin ko sir, dami na namin back job eh. Kaplastikan yun. So, para sir, wala pa. So, par wala pa. And then sana wala nang bumalik. Kasi Ako, sa totoo lang, tanggap ko na nga sa sarili ko eh. Kung 5 taon ang tinagal nito, sana 5 taon ulit, na-expect ko magkita tayo ulit. Siguro puti-puti na yung buhok natin nun. medyo luma-luma na talaga kasi anong taon niya sir? 20? 20. Kung 5 taon, di medyo luma na si Raptor nun. 10 taon na eh. 10 taon na. Pero, ibig sabihin, ibang sira naman. Ibang sira naman. Huwag naman yung Yun ulit. transmission ulit. Oo. Di ba? Yun yung ano ko. Yan ang si transmission ni Raptor, marami na akong narinig. Pero sa 10 speed lang daw nagkakaproblema eh. Hindi sir? Pati 6 speed? I mean, ngayon lang kasi may lumabas na wala naman Raptor sa mga 6 speed ah. Hindi nga. Ibig sabihin, Mustang, 10 speed. Oo. Sino to? Yung parang ano nila? Yung wild truck na yun, na modelo. Ay, yung modelo ngayon, 10 speed din, di ba? Yung bagong Raptor ngayon, 10 speed. Sino to? Si Everest na titanium, 10 speed. Oo. O, puro ganun sira. Pansinin mo. Kay Everest wala kami masyadong encounter. Ay, wala pa, warranty pa sir. Warranty pa eh. Warranty. Yung bago. Oo, Yung luma. 6 speed lang. Yung titanium nila. Oo, luma. Yung, kasi, katulad yan, may Everest, titanium. 6 speed lang yan. 6R80, transmission. 6R80. Ito 10R80, di ba? So, pero yung basa-basa din talaga ako. Kahit naman sa ibang bansa, ganun din. Kaya pala, Sa mga forum, sir. sa 10R80 talaga problema. Yun din ang sira. Hindi yung loob na planetary gear kasi may loob pa yan eh. Di ba? Yung labas. Yung gearing, Yung tatlong gear na yun. yung sa'yo, nung nakita namin, sira yung 3 gear. Tapos yung CDF niya, umatras yung bushing. Ano yung CDF? Yung internal parts ng transmission. CDF Bakit umatras yung bushing doon? sakit ng common problem ni 10R80. So sa engineering niya na yun, sa pagka-design na. Ako may modified parts na yan. Pero mas choice ko pa rin yung ipamasin shop para sa akin. Ano ginawa dito? Minasin shop lang. Machine shop po sa'yo. Kaya medyo natagalan tayo ng bumilang ng araw. Okay, tapos... Kasi 2 days din kayo machine shop eh. Oo. Tapos ano pa? Wala pa nabibilang aftermarket parts niyan. Yung pinalitan mo, ng 3 gear. Kasi nakakita ko, sa online meron eh. Actually sir, I'm speaking. Ako may-ari ng piyasang masa. Ni? Piyasang masa. Piyesang... ikaw? Hindi ko lang binobroadcast. Ay, paano ito? Pag-broadcast ko na. Walang problema sir.
Ano ba makikita sa pyesa masa? Direct importer yan, sir, ng Ford parts. Ford parts. So, yung pyesa ko ngayon doon galing. Doon, sir. So, pwede din ako bumili doon. Pwede, sir. Siyempre, pag dumaan na sa talyer yan, may warranty kasi kami. Kahit akin yun. Hindi, normal naman. Pag dala-dala kayong pyesa, di ba, hindi kayo nagwa-warranty? Hindi, sir. Kailangan galing sa inyo. Tama. Kasi pag binili ko sa sarili kong company yung pyesa ko, no warranty kasi yun. Pag si shop na kasi, ang nag-install, may obligasyon kasi yung shop. Tama. Kaya may warranty tayo. Kaya sir, ilan buwan ang warranty mo dito? 3 months, sir. Wala bang dagdag? Dagdag mo naman. Well, actually, ganyan, mayroon naman tayo. Kinukonsider naman bumigay ng 5 months, 6 months. Kinukonsider naman natin yun. Pero yung... Basta yun pa rin nasira. Oo, yung standard warranty. Pero itong tanong ko, bakit yun ang lagi nasira? Dahil sa design? Hindi ko masagot, sir, ng tama. Dahil sa pagka-design o engineering ng mismong tatlong gear na yun? O pagka-luto ng bakal, Ang alam ko, mahina? sir, si 10R80 na yan, mayroong parang campaign o recall kay Kaso, yung tatlong gear. Tama. Ano ko yan? Nabasa ko yan sa Australia. Pero sa Pilipinas wala. Meron din sa Pilipinas, naka-hide lang siguro. Hindi ko siya nabasa. Oo. Tapos pag napalitan na siya, nung aftermarket na yan, mas matibay na siya. Compare dun sa original. Mas tatagal na. Oo. So masisira man, siguro sa ibang angulo na. Oo, sa ibang ano na. Pero para tumagal ngayon ang ano natin, transmission natin sa bagong rebuild, so bawas-bawas na for off-road. Hindi para sa akin, hindi. Hindi naman. Kung ano yung Ano na normal gamit mo? Ganun pa rin. Bawas na karga, hindi naman. Hindi rin. Bawas hatak, hindi rin naman. O malakas Basta makano. kung ano yung gamit ko dati. Ganun lang din. Balik mo lang. Ay, ano lang naman ako eh. Minsan-minsan lang ako mag-off-road. Hindi ako hardcore na lagi nag-off-road. Minsan lang, pagka nagkayaan mga tropa ko. More on camping nga lang, ganito nga lang yung kalsada eh. Overland lang. Overland lang. Tanay-tanay lang. Pinagagamit ko rin sa negosyo kasi. Diba? Sige. Testing natin. Ay, sige, sir. Paayos ko. Andito yung susi. Ay, sir, bakit? Maandal na pala ito kanina pa. Meron nakikita sa Lazada, naka-bluetooth na lang eh. Ay, sir, Bluetooth pa. Yan ganyan. Kumusta shifting, sir? Okay naman. Pero kanina, nung umatas ako, parang hindi ako na neutral, di ba? Ni-reverse ko, nagkaroon ng konting jerk. Normal lang ba yun? Normal, sir, minsan. Kasi naka-incline tayo. Okay. Ang turbo ba nito, gaano katagal tumatagal? Actually, sir, katulad ng nasabi ko kanina. Pag maganda yung bomba ni oil pump, okay naman siya, hindi naman siya sira yun. Okay. Isa sa naging cost ng pagkasira ni Turbo ni Raptor is yung oil pump. Oil pump. So walang sinyales kung malalaman masisira yung oil pump na yun. Walang lalabas dito sa ano. Wala, sir. Wala. O sa pakiramdam mo sa sasakyan, medyo Wala, sir. mausok. Wala. Wala. Sudden breakdown. Tapos lahat ng camshaft baluktot. Hindi naman. Nangyayari minsan, sir. Kasi walang langis na umikot eh. Oo, nangyayari. Naninikit yung camshaft. Pati propeller. Hindi naman po. Kasi mayroon naman tayong torque converter which is siya yung nagdi-disengage ng... Oo nga pala, yung torque converter na yan, kamusta ba yan? Hindi ba yan sirain? Ano? Kaya Raptor, sa kay 10R80 hindi sirain ng torque converter. Okay. Yun o. Ay, sir, binitaw mo accelerator. Papasok yung gear. Bigla mo binitaw. Normal yun. Nag-change gear kasi Kasi nagbumitaw yung paa mo eh. Kasi papasok mo sana yung fourth gear. Kasi bigla mong, wag kang papasok. Parang ganun na yan. nabitin, kumbaga. Hindi ako kinakabakabahan eh. Pero, sige, I'll take your word for it. Since kuripot din naman ako. Bibigyan ko pa ito ng another chance. Pero pag ako inano neto na ulit na itong sira na naman, ako Diyos ko po. Talagang magdi-decide na ako talaga. Lahat ginagawa niyo dyan? Electrical, mechanical, Electrical, mechanical, computer programming. Kamusta pala yung ano neto? Yung computer box neto, in-update nyo na rin? Sir, na-update yan. Pero ito wala akong natanggap na recall neto kasi di ba mag-aano sa'yo yan, susulat sa'yo. Wala akong nakuhang sumulat sa amin na recall ng Ford. Ang napapalitan ko, ito, nagkaroon ng leak dito. Ano pa yun? Ayaw nilang palitan kasi daw 2 years na daw. Sabi ko 3 years ang warranty sa parts daw. Nag-email pa ako sa Ford USA, sinumbong ko dito yung prangkisa. Tumawag sa akin yung may-ari. Sorry sir, papalitan na namin. Oh, yun ayun, change gear. Pero mas ibang siya ngayon mas hindi siya mas smooth yung dati. Pagka sir, papasok yung gear, tapos nabitaw mo accelerator, kukuha niya. Hindi ba yung babanggaan yung gear na doon? Ayaw niya. Mabuwangin na naman nakakabahan ako
Oh, kasi nag-engine brake siya eh. Pero kayo pinakakilalang gumagawa dito. Since kung saan nag-umpisa kami 2000, Basta sa Ford, 2011. kayo ang, kayo ang chismis. Kumbaga. maingay sa, sa tenga. Kahit yung chip mekaniko na change oil ko na ito. Siyempre dati, di ba, rotation, mga gulong. Ikaw din sinabi nila. Sabi sa akin, dalhin nyo na lang dun sir para sigurado. Sila ano naman yan, si Bogs ang Automoto. Kilala mo yan? Automoto. Taring. Sir, ang pag-4x4 natin na full stop ha? Full stop? Oo. Tapos ay neutral. Ay, ganon? Oo, sir. Neutral muna? Oo, yan. Tapos ay full stop. Yan, saka ka mag-shift. Di ba on the fly to? Hindi pa. Oh, yan. Ayan. Oh, tapos saka mag-drive. Ay, sige, sir. Ano sabi sa manual, on the fly? Tsaka nung Mas, binili ko yan, to. sir, ang pinaka-safe. Yun ang pinaka-safe. Para mas tumagal ang buhay. Pero sir, kay Expedition, F-150, kinapatigil niya talaga, full stop talaga. Full stop. Para mag-disengage yung differential. Ngayon lang sir ako nakarating dito. At least may alam na akong road test na. Oo, kasi sisira yung gulong. Tsaka pag hindi rough road eh. Tapos dito may counting terrain. Oo, kaso hindi na tayo pa pwede. U-turn na tayo dun. Yung konting terrain lang ayos na yan. So ang recommendation pag off-road, full stop bago mag 4-wheel drive. Yes, Hindi na natin susundin yung nasa manual, Yes, on the fly. Tumatakbo ka ng 60, lipat mo ng 4x4. Parang mahirap yun sir. Tumatakbo ka ng mabilis. Actually hanggang 80 kaya to, basahin mo yung manual. Kasi bigla ka mag-i-engage ng... Tama. Pero yun yung on the fly na sinatawag, na hindi mo na kailangan huminto. Kasi yung dati, kailangan pa huminto. Otherwise, all-wheel drive auto mo. Ay sir, personal opinion ko lang. Apo, tama. Pero okay na rin yung sundin, kasi ayaw mo na masira. Yun lang yun eh. Ano ba naman huminto ka ng 5 segundo? Mabilis lang sir eh. Wala pang 5 segundo eh. Ayun na nga. So ano muna, balik neutral, 4-wheel drive. Yes. Tama? Okay. Sige, susundin natin yung mga bagong ngayon. Hindi na natin susundin yung mga manual. Sa manual kasi pwede on the fly. Pero ngayon, balik tayo sa Kumbaga naman sir, continuous study lang tayo. Tama. Wala naman mawawala. Kung susundin, Kasi... makakatipid pa ako sa kasakali. Saka sir ko niyan eh. Nung inilabas naman si Raptor nung una, ginawa yung manual. Walang So, dati wala yan. Siguro nung in-update mo. In-update mo, di ba? Ano-update na yun sir? O dati wala. Kaya pinapatigil yan sa sakyan. Oh, dati wala. Bago, kasi kaka-update lang nung computer box, di ba? Apo, ngayon po. Oh, yun. Siguro yung update, sinasabi niya na, pero dati hindi niya sinasabi. Yun yung sinasabi niya sir. Kaya, nung inilabas mo si Raptor, 2019 or 2020, binigyan ka ng manual ito. Ngayon kasi nagkakaroon tayo ng update. Ito pala ang dapat gawin. Ultimong sikasa. Pero dapat yung sinasabihan niya kami. Hindi namin alam eh. Ngayon sa'yo ko nga lang nalaman eh. Kasi ako binasa ko yung na ito eh. Ayun. Kasi ipaprocess niya yung gear shifting. Oo. Yung 4x4. Oo. Pero sige, I will take your word for it. So, another 5 years to. Kaya to bulukan? Laban tayo dyan, sir. Ha? Laban tayo dyan. Ininegosyo ko na talaga to. Pero sa akin, pogi pa rin talaga Raptor. Tsaka ang sarap ng ride comfort nito. Totoo. Mas maganda pa nga ang suspension nito kaysa doon sa Corolla ko eh. May piyesa, meron tayong piyesang masa, meron tayong brands. Ang piyasang masa, puro ano yan. Nasa Facebook yan. Yes, sir. May Facebook tayo. Tapos, ano mabibili mo dyan? Brand new? Original? Brand new original, sir. Walang surplus? Wala, sir. Wala ring replacement? Meron din. Ang replacement galing Thailand? Thailand, China, lahat, sir. Okay. Kasi pag nagbenta ka, at least may choice yung customer. Pero lahat ng pyesa nandun? Hindi naman. Maraming available na parts, maaring... Kung sakaling wala, ang hinahanap o order, na-order natin yan, sir. gaano katagal maghihintay? 1 week, minsan 2 weeks. Kasi magagaling pa ibang bansa yan eh, di ba? Air cargo. Air cargo na. Kung rush. Kung rush. Kung lang, matagal na yung 1 week. Kung iraras natin, medyo matas-tas lang. Sagot na natin ng mga 2 weeks kung sakaling may bagyo pa. Di ba? Okay. Okay, alright. Tanggalin ko lang, sir. Sige po. Ay, may OR ka. Meron, sir. Please, may grasa pa ba tayo dyan? Ayan guys, binigyan pa tayong discount. Pero mo naman kayo, hindi na kayo bibigyan, ako lang. Okay, so yung yung 3-1, i-gcash ko na lang, pwede? Nandito po yung recommendation mo. Magkano yung sa oil? Ano sir, yung oil pump? Sir, may quotation si Grace? Ito sir, stapler ko po sa akin. Ito kay oil pump to? Yes. Timing belt.
Actually, sir, kasama sa timing ko. Ang mahal pala ng assembly, no? Cost of labor. Sige. So, ito yung pag-iipunan natin ulit. 64. Oil filter, timing belt. May laban. Again, original lahat yun, sir. Ang Oh, sir, papalit. original yan. Okay. Sa timing belt, hindi tayo pwedeng Ang oil pump assembly, syempre di pa masira. Papa. Nabibenta pa ba yun? Ay, hindi, sir. Kasi kung hindi ako nagkakamali, may recall yan eh. Yung kung itatanggalin Hindi, natin. yung ibig sabihin, oo. Ay, Diba? sir. Mahirap yan. Kaya napapanta natin. Hindi, yung iba, pag iba walang budget, pag piyesa-pisahan. Mahirap yun, sir. May risk. Mahirap yan. Pero hindi ko nabibenta ng 19. Siguro mga 4,000 na lang, ganun, masabi lang. Mahirap yan, sir. Hindi na recommend. Kung para sa amin, kung sira yan. Kung Hindi, sa akin naman di sira eh. Ay, Papalitan lang ng mas maaga. may recall kasi, sir eh. Ba kayo dun inano, meron recall. kasi. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.